OOTD, oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Yeah! and we're live! Fresh ba ako ngayon? Of Sean Bad? Sobrang fresh! Naku, I'm sure excited na kayo lahat. Ang ating lahat ng mga viewers na nag-aantay sa ating live ngayong Miyerkules ng gabi. Miyerkules. Oo. Today is June 5. June 5. Wednesday. Wednesday. Diba? Dahil nandito kayo sa dati niyong tambayan, pero ngayon ay inyong tahanan ang OOTD. Oras ng opinyon Talakayan at diskusyon. with my nanay na fresh. Fresh na fresh. Fresh for Galing good sa day. masarap na dinner. Nanay Jobert Sukal dito. Thank you so much, Direk Chops Manansala. Ang sarap ng paanang manok na adobo. My gosh, talagang sarap magluto talaga dito ni... Ang sarap mo magluto. Si Tita Lauren, yeah. Of course, nandun na ang ating mga live viewers na. Nandiyan si Fire World TV, Yeah. Munying Vlogs, Avic Guerrero, The Nonsense Channel, nandiyan na. Si Joey23, Merlinda Cariaga, Catharis Jakester, Lorna Magat, Ellen, Ann, Luis, at marami pang mga parating na mga OOT Si dyan. Fiery Wall, nasabi mo. Siya Nandyan siya na eh. Si Oh My Mari, nandyan na rin. Ang aking friend, nasaan? I'm si- looking for you. Nakakamiss si Miss Nax at saka si Sila Arbat. si Wating, si Sina Arbat. Sila Meriam Piche. Oo. Sila Reynald Reynold Bichikera. Oo. Kung saan kaya sila? Namiss ko rin sila. Lahat kayo namimiss namin siya. Of course, mga OOTians, alam nyo ba kung ano mga pag-uusapan natin? Yeah. Pag-uusapan natin, una na si Vice Ganda, Oh, may bagong ang kontrobersya niya. Oh, may bagong Tungkol sa especially for you na episode nila with Axel and Christine. Christine. Si Axel, isa sa mga searchies. Yes, si Christine ang nagsisearch. Oo. Okay. We'll talk about that. Kaya kayong mga OOT dyan, ihanda nyo na rin inyong mga pamato. Naku! Pala mag-comment na kayo, baka may nakapanood na. Oo. Tapos, pag-usapan din natin, muli Nay, ang tungkol kay Miss Eva Darren pagkatapos ng kanyang kontrobersya. Yes. Ngayon marami siya, may dalawa siya major awards. So Yes. no? Kaya nakakatuwa naman. It paid off. Okay. And of course, yung tungkol kay Miss Miel Pangilinan. Oo, grabe. Kung may bash siya ng mga viewers. What's happening? What's happening to this little girl? Oo. At ang inaantay nating blind item mo na eh. Just kung maluloka ka sa blind item. Nakalimutan ko na siya. Patingin ako ng nung copy. Oo. Ano yan? Si Shulam. Mamaya, nakalimutan ko talaga siya. Nakalimutan ko. Sige, mamaya na. Okay. Ngayon, maagang to, baka maalala ko dahil nagbigay na ng pakulay si Miss Bea Ragas ng 6 what's that? Pounds? 6 pounds, euro. Pounds yata yan eh. Pounds. Maraming salamat, Miss Bea Ragas. Ang aga-aga niya na. Nandiyan na rin si Miss Jonalyn Pabustan, si Annie Sarmiento, Pusong Philippine, Paakayat ako, Maria Lisa Gonzalez, Micah G, and a lot more. Yes, dadami pa yan. Abutin din mga 10,000. I know. At mga OOTians, maraming salamat dahil umabot na tayo sa 40,000 subscribers! Palakpakan! Dagdagan natin na 3 0. We are so excited at maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay ninyo. Lalo kayo na madalas na nanonood sa aming live show. Oo, alam mo, nakaka-miss nila. Kasi nakaka-encourage yung presence nila to us. Kasi di ba, lagi natin silang kasama, di ba? Yung mga comment na binibigay din nila nakakatulong sa discussion natin. Hindi sa pagyayabang, mga kaibigan. Pero bubuhatin ko na yung bangko, mga OOTians natin.
Matatalino, Nay. Matatalino Mabase. sila at mababait actually. Yes. Congratulations sa atin, sabi nga ni Ellen. Yes. Kaya ngayon pa lang, pakishare nyo na po ang ating live. Nang sa ganun ay mas marami pa tayong makausap at makasama at makapagbigay ng mga opinion na meron sila. Yes. Oh, may Mari, di ba? Salamat sa pagmamahal ninyo. Okay. Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Eto, nasuong sa malaking kontrobersya ngayon ang siyempre ang sikat na unkabogable star, Vice Ganda. Diba sa It's Showtime, diba meron silang segment doon yung Especially For You, kung saan may searcher, normally babae tapos sa mga lalaki yung searchies, no? At itong huli na naging part ng kanilang ng controversy ay itong nangyari kay Christine, na isang siyang searcher at saka dalawa lang ba searches nila, yung gwapo at saka Tatlo na, palaging tatlo. Opo. Kapitsura rin naman itong si Axel, tapos yung isa may isa pang parang cute, ganda ng puwet. Nakita ko naglalakad eh. So yun, so ngayon may gulo na nagaganap ngayon. Paano ba nangyari, anak? Ano ba eksena rito? Siyempre, pag searcher ka, pag hindi ka napili, no? Magpapaalam, parang meron sila mga blockings eh. So isa-isang yung dalawa na hindi napili, magpapaalam. Mauna sila, haharap sila doon sa searcher. So itong si Axel, parang siguro, syempre, hindi lahat ng tao madalas komportable sa TV. Yes. Naalala ko pa na nag-uumpisa pa lang tayo dito, hindi pa tayo nagla-live, pero hindi pa talaga ako ganun ka-comfortable. It will take some time for you to have that kind of feeling kasi nga meron nangyayari sa utak mo na parang hindi ka makapag-normal ng pakiramdam, di ba? So siguro, akala ni Axel parang in his mind, magbo-bro something siya. Kita naman eh. Oo, or magbebeso siya. Siguro, he doesn't know. And nung bineso niya, akala nila Vice Ganda ay parang nahalayan o nabastusan sila doon sa actuations ni Axel. For them to comment na nag-call out. Kinall out siya right there and then. Oo. Baka kung iba yan, makasuhan ka. Makasuhan ka ba dyan? Oo. And then doon na nagpalitan ng mga kuro-kuro at opinion ang lahat ng mga netizens na nakapanood noong episode na yon. Kasi was it the same episode no isang gwapong lalaki din na lumapit at nagbeso na parang pinupush pa nga nila na okay lang, parang ganon. Tapos dito kay Axel, kinall out nila. Kumbaga, ano difference ng pagbeso ni Axel at saka beso ng isang lalaki? Diba? Parang there was nothing wrong. Just ko sa nakita ko, parang wala namang masama. And then after that, Nay, nagbigay ng apology si Vice Ganda. Ano sabi? Do we have it? Do we have it? Apologize pa siya. Nung apology niya? Sa Twitter ba yun? Sa Twitter o sa social media nag-apologize siya. Na kung saan sabi niya parang hindi siya ganoon. I mean, she's sorry about what she did at sinabi sa pagko-call out kay Axel. And then after that, cut to, bigla binawi ni Vice Ganda ang kanyang apology. Sabi niya, binabawi ko yung tinweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did because what we did was right. Nung nakausap namin at ng psychologist, si Christine, sinabi niyang talaga namang na-off siya at meron siyang naramdaman na hindi siya comfortable sa ginawa ng searchy. Sa searchy. Pero sa nakita natin, wala parang there was no malice at saka even si Christine, wala naman siyang reaction na disappointed siya. Na afternoon na nung napanood na ng lahat yung apology or yung sinabi niyang I am, refute niya yung apology ni Vice, biglang lumabas si Christine saying na hindi niya sinabing binabawi niya yung sinasabi na binawi niya na sinasabi, may sinabi daw siya na hindi na-off siya. Na hindi naman siya na-off siya pero ang totoo hindi naman siya na-off. Yun ang sinasabi ni Christine. So kumbaga, parang they were putting words into her mouth na sinasabi na na-off siya pero wala naman palang ganong reaction si Christine. Napanood ko isang video kung saan sasabi ni Christine na hindi naman siya nabastusan There was nothing wrong.
kumbaga naintindihan niya na medyo awkward na yung kanilang sitting position, tsaka kumbaga 'di ba muna sila, para nag-appear pa sila, tapos yung beso na para akala niya tatapikin siya sa likod. Kumbaga walang problema sa kanya eh. Kumbaga kaya lang sa comment kasi nila Vice na parang masyado ng parang discriminatory nga eh. Discriminatory in the sense that yung unang lalaki ay kasi may itsura na parang type nila, nung bumeso ay okay lang. Double standards. No, tapos itong isang lalaki na hindi kasi, no offense man kay Axel na hindi kasing gwapo sa tingin nila, more than the other guy, ay bawal umalik. Diba? Napaka-unfair naman nun, diba? Because of what happened, nag-post itong si Axel sa kanyang social media. Okay. If I may read, no? Hello everyone, gusto ko lang i-clear at i-clarify about sa segment 8 Showtime, ganyan-ganyan. Sabi niya, ang gagawin ko dapat ay yung ginagawa ng karaniwan, it's a bro code. After shake hands, dikit balikat, I'm not intended to kiss her. Ayun. And at yung angle ng cam, akala hinatak or pinilit ko. Nakaupo po siya noon, hindi maabot kaya ganun ang nangyari. After that, Meme Vice call out na bawal daw ang ginawa ko trying to kiss or nakawan siya ng halik. Na blanco na ako noon, di ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko lang malaman nyo side ko, hindi yung kung ano yung nakita at napanood nyo. Ang paniniwalaan nyo, and please stop sending me and posting threat and bad words. Stop posting uncut version of video para lang mag-viral. Thank you sa mga nagsusupport sa akin at pinaniniwalaan ako. I'm sorry if I may mali man ako nagawa or mali sa paningin nyo, pero para sa akin, it's just like a bro code. And kay ate girl, sorry kung nagulat ka or na-feel mo nakikis kita, hindi ko intention yon. And to the whole cast of Showtime, super grateful to be part of this segment. Thankful pa din ako lalo na kay Meme Vice. Please stop bashing her. Nagulat lang din siguro siya. Oo, kasi actually nag-react na yata sila Vice because of the netizens yung reaction na nag-trending na parang they felt na discriminative sila, 'di ba, of the boys, no? Yes. Kasi pag gwapo pwede, pag tsaka hindi naman super tsaka, may kaso. Parang ganyan, pangit nga, no? Parang baka joke lang din naman siguro. Pero he was medyo protective lang sana siya. Protective doon sa girl. Sa girl. Yes, protective sa girl. Pero dapat, at nag-apologize siya kay Axel ba siya nag-apologize? Yeah, nag-apologize siya sa girl? Kay Axel nung una. Sana hindi na lang yung binawi. Sabi ni Catharsis Jakester, magkano ba TF to the point na ipahiya nila yung tao on national TV? Christine now is breaking down and might under depression. Nagbigay pa si Catharsis. Maraming salamat sa 50 CZK. Check. Corona. Sa Corona. Wow, maraming salamat Catharsis Jakester. Oo nga, no? Kawawa naman yung lalaki. Yung mga guests nila madalas ay mga ordinaryong citizen ng Pinoy. Hindi sila sanay sa spotlight, hindi sila sanay sa ganito. At hindi nila alam kung ano ang kahinat na ng pag-guest nila at pag-oo nila na mapasama sa kanilang, sikat na sikat ngayon ang Especially For You na. Kaya maraming gustong sumabay dahil may mga sumisikat na yung lawyer na nagwapo na itinambal kay Miss Michelle D, naging artista na siya. At marami pang mga naging artista dahil sa pagsama nila sa Especially For You. Maganda yung segment. At saka ito feeling ko ang nagpaangat sa rating ng Showtime. Hindi naman original yan. Nobody can claim original. Kasi dati pa yun, may mga dating game na. Yes, may mga dating game na. But just the same na. Pero cute siya actually. Tama yung sinasabi ng mga netizens. Kaya mga netizens, what can you say about yun? Na sinasabi nila, bakit pa kailangan pang bawiin yung pagsasabi ng sorry? Hindi, kasi ang problema yata dito is that. Kasi nagsalita yata sila Vice na sinabi daw sa kanila ng girl na na-off siya sa ginawa ni Axel. Ang babae naman, siya mismo sabi na hindi niya sinabi yun. Na wala siyang sinabing na off siya. Para sa kanya, para bang isang bro code nga. Parang wala namang mali siya. Kaya napahiya yata sila Vice. Gusto yata nilang bawiin ng babae yung sinabi niya. Kumbaga, gusto yata magbaliktad. Kumbaga, para kampihan sila. Hindi yata ginawa ng babae. Kasi kaya ang babae ngayon, nag-hysterical. Kasi nga, bakit niyo pipilitin yung babae na aminin na ganito, ang isang bagay na hindi naman niya naramdaman. Hindi na naramdaman, hindi totoo. Kaya doon sila nagkakaproblema ngayon. Mapapahiya nga naman sila Vice. Kasi gawa-gawa kayo ng kwento. Kasi
Diba? Huwag kayong discriminatory. Alam ko naman minsan joke nyo lang yan. Joke nyo lang, pero calling out the attention para syempre na-offend the netizens. Na-offend ng mga netizen at saka si Axel ng mga oras na yan, di ba, yung sa kanyang sinabi, na parang hindi na niya bigla alam kung ano yung pakiramdam niya. Sabi niya, si Christine, sabi ni Christine, hello, ako po si Christine, please wag niyo pong iba si Axel. Hindi naman po talaga ako balak-halikan ni Axel at wala akong naramdaman ganon. Ang nangyari po kasi, di ba, nag-appear kami, tapos feeling ko gusto niyang akong ihag at itap yung likod para i-comfort. Ganun parang magtropa. Walang problema doon. Di ba? Tama lang yun. Normal naman nangyari sa mga bago magkakala, parang chill-chill lang. Di ba? Tapos, ayun nga lang, kasi nahusgahan sila Vice because sabi nga pag pogi, pwede. Sabi ni Reality Bites na Nights Corner na, naku, kung yung Axel at yung girl hindi content creator, hindi yan lalaki for sure. Naman, nagpapadami lang ng likes at views sa mga yan. Eh, ganun talaga. Pwede din. Pero sabi naman, let it Joe, napahiya si Vice, yung gang rape joke kay Jessica Soho. That's another story. Ang dami-daming mga naglabasan ng mga sinasabi ng mga netizens na pro at anti. Hati naman. Nay ngayon, pero ngayon maraming babasket because this is OOTD, anong opinion mo sa nangyaring ito? Ako, dapat talaga hindi niya binawi yung apology niya kay Axel. Could have won the hearts of the people, no? At saka, huwag niyo ipilit sa babae. Huwag niyo hanggang to this day, sa moment yata parang pipilit nila na sinabi talaga ng babae na off, hindi naman pala sinabi ng babae. Kasi kita mo na sa statement ng babae na wala siya naramdaman ganun. Kumbaga, have fun. Just have fun in your show, pero be very careful kasi Vice, hindi ka ordinaryong tao. You're a big star. You're very influential. Even sa mga vlogs, sa mga, kung ano sinasabi mo is para sa mga tao, isang deklarasyon lagi pag isang vice ganda sa salta. Kung mag-aingatan mo because lagi ka na suong, alam mo, ako nga tatanungin mo mas mahalay pa nga yung ginagawa niyo ni Ayon Perez kaysa sa doon beso-beso etchos ng ni Christine tsaka ni Axel. Hindi ka na pinapersonal Vice, alam ko nagmamahalan kayo, pero yung landian niyo sobra on national TV. Bakla tayo pare-pareho pero we don't display so much affection. Mas dapat yun ang kinukontrol of you. Hindi yung parang beso lang, kakaso na kasi hindi ka gwapuhan. Kung si Ayon yung nagbeso doon, sasabihin mo, okay lang kasi gwapo. Hindi, huwag ganon. Kumbaga, isip-isip din pag may time. Ako naman na may 2 cents, no? Marami mga ordinaryong citizen ng mga nag-guest sa especially for you, no? Hindi sanay sa ganoong spotlight. Maaring natitense, iba-iba yung pakiramdam, yung iba confident, yung iba wala lang. Yung iba, okay, nahihiya pa rin. They do not know on how to face the camera. Yes. No? At the end of it all, una, dapat talaga may mga sinasabi nila ano ba yung dapat at hindi dapat bago nila isalang yung isang hindi naman sanay sa camera, may briefing dapat yan. Pangalawa na, yung mga ganoong mga eksena, like para ipahiya mo on national TV. Alam niyo naman mga OOT dyan, maraming pagkakataon na akala ninyo ay maka-showtime kami at we are against it Bulaga sa maraming mga episodes namin. Pero kami, we will always call out and yung saan sa tingin namin ay tama at kung sa tingin namin ay mali. Maaring mali sa inyo pero tama sa amin. Maaring mali sa amin pero tama sa inyo. But these are opinions, kaya nga OOTD Nandito tayo para magpag-usapan yung sa tingin natin ay tama at sa tingin natin ay mali sa pagkatao natin. Kaya may comment section dyan. At hindi namin kailanman iaalis yung comment section dyan dahil dyan natin masasabi yung mga bagay na gusto nyo ring sabihin. Yung freedom of expression na ginawa yung freedom ni Vice Night, parang na-overboard siya. This time. Lumampas. Tapos, kapag nagpa-sorry ka, kailangan sincere. Bago mo sabihin yun, kasi ang meaning ng sorry, I am not gonna do it again. Pero para bawiin mo yung apology just because may narinig ka or nasabi ng mga staff mo, maaaring nasabi ng mga staff na hindi pala ganoon ang pakiramdam ni parang na-off pala si Christine, bigla niyang binawi yung kanyang pagpapasorry. Na eto ngayon si Christine ay nagsasabing hindi totoo. Sino ang napapahiya ngayon? Sino ang may pangalan? Totoo sa sinabi mo na Vice ganda is vice ganda. Anything that will comes
from her mouth Mm. is something na vital at pivotal sa mga tao. Oo, totoo yan. Hindi mo ba, kapag sinabi niyan, Diyos ko, parang isang ano yan parang gospel truth agad. Oo. Parang gano'n. Kaya ingatan mo rin. Ingat, oo. Kasi marami talagang umiidolo sa'yo, Vice. Isa na ako sa mga nagpinapasaya mo sa every time that I will watch a Showtime. But this time around, maaaring sasabihin ko ay hindi ko kakampihan yung kung ano ang nangyari ngayong oras na to. Pag mali talaga. Pero may mga times that advice is so much fun, magaling. Opo. Kailangan may mga nakakalimot din. Sabagay, he's not perfect. We're not all perfect. Pero kumbaga, sana ay ma-realize niya yan. Ma-realize niya para at least yung maibalik din niya yung sa tao. Yung kinang niya at yung pagmamahal ng tao sa kanya. Sige lang. Alam mo naman makakabawi, pero sana may natutunan. No, Nay? Yes. Kay Axel, alam ko yung ganoong pakiramdam. No? Yung ibabash ka ng mga taong hindi ka kakilala. Masakit yon. Pero patuloy mong ilaban ang sa tingin mo ay totoo para sa'yo. Kay Christine, what can you say to Christine? Well, Christine, panindigan mo na. Alam mo, na I admire you for standing by what you said, no? Kung baga hindi ka napapa-influensya sa iba. I'm sure maraming malapit sa iyo para ikumbinsihin ka, no? Para to save their faces. Pero kung wala ka talaga naramdaman mali siya, fight for that. I admire you. Nakaka-admire. Oo. Sa Showtime, marami pa to, alam namin. Yes. Pero patuloy po kaming magbabantay din, Nanay, sa mga bagay na kung ano nangyayari sa mga napapanood natin. Yes. Si Rosemary Fernandez nagbigay ng 5 that's pounds. Pounds. From UK, sa mga gorgeous hosts. Wow. The OTD direct chops at Nanay Jobber. Bihira mag-comment but always watching while working. Thank you. Salamat, Rosemary Fernandez. You take care while working. Moral and emotional damages. Kulang sa crisis management ang Showtime. Sabi ni Fiery Wolf TV. Yes. Discrimination kay Axel kasi pangit. Balikan rin natin ang face Vice nung araw. So yun nga, sabi nga namin, sana we all learn lessons here. No? Si Vice must learn lessons too. Kumbaga, may mga bagay minsan na hindi dating sinasabi o national TV. Kasi sometimes it offends people. Kasi pag nangyari rin sa kanila yan, kapag sila rin sabihan, magagalit sila. So, ganun, nakakapagtampo. Dahil tama ka, hindi naman sanay yung mga taong ngayon sa TV. Kumbaga, in-invite nyo sila, protektahan nyo naman sila. Kasi na ako palagi kong babalikan yung kung anong naranasan ko nung nag-uumpisa tayo sa OOTD. I told you, honest to goodness na talagang sabi ko, kailangan ko pang matuto. And it took me like a while for me to be able to be comfortable on TV dahil ang kasanayan ko ay entablado. Tama. Lalo na yung mga ordinaryong tao na hindi sanay sa kung anumang spotlight. No? Kay Axel, alam namin kung ano ang pakiramdam mo. Marami sa amin ang naiintindihan ka. Kasi kailanman na ay hindi mababasa ng tao ang intensyon. Yes. Nasa loob yung intensyon ng tao. Yung tao lang yun ang makakaalam ng tunay na intensyon kung sa mga bagay na ginagawa niya. Kanina may nag-comment na parang medyo, nakita niyo medyo awkward yung girl. Because in-explain naman ng girl na sa posisyon niya, sa upuan niya kasi alam naman niya na hindi siya halikan Pero kumbaga yun ang inabot. Yun ang inabot because of her position na pakaupo. Pero ganun pa man ay we respect the girl, tsaka sa Axel, marami nakaka-relate ka Axel ha. Oo, kaya Vice, ingat kayo Vice ha, kasi Diyos ko, kailangan natin maraming friends, kailangan natin maraming views. Kaya lalo kayo. Minsan na lumalabas yung naturalesa ng tao, no? Oo. Actually, very Vice yan. Very Vice yan, no? Ganyan taga-mambus ka si Vice. Diyos ko, you should watch him sa comedy bars. Kung how he performs sa comedy bars. Pero sabi ko, sa TV dapat medyo tamed ka. Kasi ibang batas ng TV, ibang batas ng entablado. Lalo sa kanilang comedy bar, bandagulan, murahan, bastusan. Kasi yung talaga pinagkakitaan sa comedy bars. Nagulat nga ako, masyadong harsh na Pero wala kang choice If you want, kung gusto nyo, di punta kayo. Kung gusto nyo mapahiya kayo, di punta kayo sa malapit sa entablado, sa stage, sa comedy bars. At paglalaroan talaga kayo. Ha? Okay. Okay na yan. So, kay Vice Ganda, patuloy ko sasabihin na pinapasaya mo ko every time that I watch Showtime, kasama ng iyong lahat ng mga Showtime family.
Pero may mga, we have to draw the line sometimes. At alam mo sana sa sarili mo, na kapag nagkamali tayo, tao tayo. Oh. No? At saka yung paghingi ng apologies, alam mo, hindi masama yun ha. Okay yun. Tapos binawi mo pa. Ano ba yun? Bawiin na lang din namin. Kaya OOTD kanina, humihingi ako ng comments inyo, bigla tayo nawala. But just the same, nandyan pa rin kayo. Diba? Bigyan ninyo ang opinion ninyo. Dahil nga OOTD ang program natin, you have to hear your opinions. Yes, ang saya, nakahabol pa sa live nyo. Greetings to my family in Iloton, Iloilo, watching from United Arab Emirates. Mula kay Romela Loran ba? Oo. So sabi ni Aika, kasi pag gwapo okay lang, pag hindi may kaso agad. Yun ang sinabi kasi. Parang discriminative nga eh. Bale, hayaan mo. Hindi man lahat gwapo eh. Yun. Hindi magagawa eh. Bakit gwapo rin naman sa Axel ah? Oo. Sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Yes. Di ba, Pangkoy? Oo naman. At ang importante palagi natin sasabihin ang kung anong laman ng puso. Yun. Sige. Diretso na tayo na pag-uusapan naman natin si Miss Eva Darren, yung laman ng puso ni Miss Eva Darren na nagbubunyi at patuloy na magbubunyi. Yes. Alam mo, nakakaawa rin si Tita Eva because at her age, no, kumbaga after what happened sa kanya sa FAMAS, di ba? So it really broke her heart at saka mga apo niya at saka yung family niya. So naramdaman natin yung sentiment ng family when the son, no, si Fernando de la Peña posted sa kanyang Facebook account at kumalat at nakakuha ng malaking simpatya taga si Tita Eva. For a day, Tita Eva was the superstar. Alam mo yon, kumbaga, pero hindi nga lang kagandahan ang pinanggalingan ng pagiging superstar Tita Eva. Nakakaawa at her age, no? Pero ngayon, alam mo, after what happened, ay may dalawang grupo yung Eddies Awards, no? Ito association ng mga editors, entertainment editors ng mga dyaryo ay bibigyan ng award si Tita Eva as one of the pakibukas mo nga yung dalawang awards. Yan. Seventh Eddies to honor Eva Darren. Yes, and other movie icons. Kasama sila Lito Lapis, Gina Lahar, at marami pang iba. Tapos isa pa dangal ng Gawad Dangal Filipino Awards, kung saan isa siya sa recipient. Ano naman ang kanya? Most empowered veteran actress of the year. Sa nangyari sa FAMAS na yung brouhaha at yung skandalo na masasabi na pagpapahiya di umano kay Miss Eva Darren ay sumikat sa bigla. No, yung mga hindi talaga nakakakilala sa tunay niyang pangalan, medyo familiar yung mukha niya pero hindi talaga kilala yung pangalan niya. Nakatulong. Dito natin sasabihin na negative or positive still publicity. And this is how yung mga artista ay kinakailangan nang sa ganun ay makilala ang pangalan nila. At saka para ma-save ang kanyang premium, no? Ang dalawang award-giving bodies na ito, this is a respectable one. Yes. At saka itong Gawad Filipino, Gawad Dangal Filipino Awards. These are, alam mo, sabi, may mga nahati na ng comments dyan. Sabi na, naku, sumakay lang sila sa popularity, sa pangyayari para sasakyan nila kasikatan Tita Eva, kaya kinuha na para gawing awarding. Regardless, ako naman regardless kung totoo man, if that's one of the reasons, kung bakit nila bibigyan ng award si Tita Eva, well, para sa akin, it's still an honor para, di ba, na kay Tita Eva yan, I'm sure naman, tatanggapin Tita Eva yan. Wala namang bayaran na dinner doon eh. Wala pa bayaran dinner doon. At saka, kumbaga sabi ng iba, pang ano lang to eh, tag doon, yung parang consolation. So be it. Basta, she deserves naman those honors eh. Kasi icon naman talaga siya sa... Sabi ni Arlene Cruz na isang pagkakamali, napakaraming biyaya ang kapalit. No? Sa pagpapahiya kay Miss Eva Darren or yung frustrations na makasama doon sa presenters, no? Yes. Pero nangyari naging maganda at positibo ang ibinigay ng tao at naramdaman niya kung gaano siya kamahal. Just kung may nangyari nga niyan lately, kasi nag-comment ako niya sa Facebook. Kasi di ba, syempre na-hurt ako for Tita Eva kasi personal friend ko rin naman si Tita Eva. Di ba may pinost ako doon na yung Ron Angeles. Ron Angeles na isang baguhan. Nakasama siya doon sa mga presenters, no? ng awards nila that night.
kahilera niya sila Ma'am Charo Santos, sila Vilma Santos, sila Christopher De Leon. So, marami sila. Kumbaga, isa siyang baguhan. Ngayon nakarating ito sa manager niya. Kasi may nag-chuchu na isang reporter din, na kaibigan din natin. Na para bang, ayan, binabanatan ni Jobert. Kaya sino daw ba itong Ron Angeles to? Ba't kasama siya sa hileran? Ganun. Ang nag-react daw ang manager niya, na parang sabi niya, kasi inutusan niyan check ng isang talent manager din na close sa akin. Inutusan daw ako nito para yun ay tirahin si Ikaw, Ron Angeles. utusan. Nako. Sabi nga ng manager, sabi ko, hindi niyo taga ako kilala. Wala pwede mag-utos sa akin anong gusto kong gawin. Ang sinasabi ko lang dito, no offense meant. No offense meant kay Ron Angeles kasi baguhan yan. Everybody starts from ladder 1, from step 1. Pero hintayin nyo yung tamang panahon na pwede mo na siya ihilera sa mga malalaking bituin na ito. Huwag kayo magmadali. Kasi itong manager na ito, sobrang pagmamahal niya sa talent niyan, si Ron Angeles. Sobrang ewan ko kung anong klaseng anong pagmamahal na klaseng na meron siya para sa bata. Diyos ko, gusto yata gawin superstar kaagad yung bata ngayong araw na ito. Too early. Too early, darling. Wait for his turn. Guwapo yung bata, may potential. Huwag madaliin at huwag niyo akong sabihan na inutusan ako. Dahil unang-una, walang pwedeng muto sa akin. Diyos ko, kahit si BDM pa yan, hindi pwede ako utusan. Ang point lang natin noon ay may napahiyang isang Eva Darren, pero merong mga hindi naman talaga kilala na nailagay at naisalang at nailagay sa ka-level ng mga taong nakita mo wala ang pangalan ni Tita Eva doon sa list of presenters kasi nagka-problema with the production because of that si Spangler na tawag doon na siya talagang in charge of PRO ng FAMAS na dapat he had to own up to his mistakes. Yes. No? Pero nawala. Basta sinalbalan niya sarili niya. Kaya nagulat ako, may Ron Angeles. Yan si Spangler. May Ron Angeles na presenter. Tita Eva nawala. Diba? Kaya kinu-question ko talaga yun. Totoo yun. Sabi ni Ayla Aykanay, sa totoo lang, maraming ang magaling na artista ngayon. Pero hindi pa din malalagpasan ang galing ng mga dating artista. Totoo yan. At hindi na ipopost yung mga binabasa namin, Pangkoy. Totoo yan. Diba, dami talagang, may mga bagong artista. Diyos ko, iilan na naman dyan na may staying power. Yes. Pero itong mga artista taga dati, Diyos ko, kahit na mawala man sila sa mundo, ay naaalala pa rin sila. Ngayon, nakalimutan ko na ibang mga bagets sa mga artista na matay. Pero yung mga luma, naalala ko. Sabi ni Romela Laranay, I love you both, how you say your point of view na hindi po bias. Yun. Thank you. Kay Miss Eva Darren, congratulations, no? Finally, sa tagal nyo na po dito sa industriya, kami po kilala ka namin, iniindolo ka namin, maraming hindi nakakilala sa pangalan mo, pero sa nangyari sa FAMAS, eto po kayo ngayon, pinaparangalan because you are deserving of that. Yes. Congratulations, Tita Eva. We love you. Yeah. Si Jackie Gion. Hi po, na Jobert. Pabati naman po. We're watching from Dubai, UAE. Ilongga po ako from Mandurriao, Iloilo po. Yung Mandurriao, dyan yung dating airport. Nilipat na sa amin sa Palangga man, ha? Palangga. Oo. Joseph Pirata, nice to hear you here. Nice to see you. Kwento ng mom ko before, Kamadyong, mate ng mother ko si Miss Eva Darren. Lusaw na daw makeup. Si Miss Eva daw, super ganda pa rin. Super ganda ng legs. Ganda-ganda siya kay Miss Eva. Yun! Speaking of maganda, Nay, ang ususunod natin pag-uusapan ay si Miss Miel Pangilinan. Ito yung bunso ba ito na anak ni Sharon? Next to the bunso. Yes, si Miguel, yung bunso. Apo. So, itong batang ito, medyo palaban din to eh, itong Miel. At saka parang liberated. Sabay sa right side. Yes pa. Oo. This is, ang laking bata, no? Si Sharon ba yan? Yes pa. Si Sharon malaki na, ha? Si mas matangkad pa to, si Miel. Ito anak na Kiko Pangilinan. Ang balita ko, tumigil ito sa pag-aaral. Oo. She's in school, pero tumigil sa pag-aaral. Tsaka, ibang liberation nitong batang ito. Medyo straightforward sa magsalita. Oo. Medyo kung minsan na-judge siya on the way she reacts and on the way she posts things. Oo, may kita pa kong picture niya na parang may hikaw sa ilong. Kita mo nga. Opo. Tingnan nga natin kasi this girl's getting the bashing, ha? Daming nambabasa kanya, no? Tingnan mo yung batang ito. Kamukha ni Sharon, no? Ang ganda no, ng mata na yun. No? Yung may cross between Sharon and Kiko, no? Ngayon,
binabash mo ito. Ito anak paalala ko lang sa iyo, you are a public figure. Kasi kahit anong sabihin mo, your father is kilalang senador. Your mom is a megastar. So natural, bawat kilos ninyo talaga ay mapapansin ng mga tao. Kaya kung hindi kayo ready, if you're not ready for the bash, kung sa mga bashing, ay behave accordingly. Sa bagay, paglalagay ng mga sa ilong, yung mga kung anik-anik na mga gagawa ng mga teenagers, uso naman talaga ngayon yan eh. But you should take your risks. May mga risks yan. Hindi pwede yung basta ka na lang, si Miel yan, anak ni Sharon, ba't ganyan yung batang yan? Yung ganon. Hindi mo, you can't please, you cannot force people na wag kang may mga tinatawag kasing norms na na may mga tinatawag na pag sinasabi nila, eto ang ine-expect sa tao. Tapos kapag minsan, hindi ganoon yung reaksyon or yung sinasabi mo or yung reaksyon mo sa mga certain things at kakaiba, bigla for them, she's different, she's bad, or whatever they will call her. Yes. Oo, marami kasi, alam mo, conservative pa rin ng Pilipinas. At saka, hindi na ini-expect na somebody, your parents are wonderful parents. Diba? Si Kiko and Sharon, they're not just intelligent, pero mabuting parents yan. So sabi nila, bakit parang pinababayaan nila si Miel? But nakita ko kay Miel, she's very intelligent, matalino itong batang ito. Sabi niya, all people calling me a waste of genes, constantly harassing me and insulting my appearance. I didn't do anything, and if I say something, they'll call me the sensitive one. Trying to just kind of exist positively online, try my best to stay in my lane. Well, anak, that's how you feel. At I believe you. Totoo naman yan na just do whatever you feel kasi wala kang may napakang tao. But you know, ang mga tao talaga has always something to say. Kasi we are viewed, no? We are viewed. Madali na ang pagko-comment ngayon. Oo, lahat pang hindi kilala. Ang dami dyan, Diyos ko, iba-ibang mga accounts nila para siraan ka lang. Diba? Ikaw naman, don't get so affected. If I were you, don't read the bashing. Don't read the... Diba? Sabi ni Arlene Cruz na kahit ano pong gusto kong isipin na maganda para sa kanya ay wala pa dahil sa mga ginagawa niya sa social media considering napaka-ayos ng pamilya niya niyang kinalakihan. Pero so we have to let's try to understand Miel also. Ako, I'll cross the other fence. Yes po. I'll cross the other fence. Ako, ayoko rin talaga sa mga bata na masyadong liberated. Ayoko talaga kasi syempre, but we don't know what's in their hearts eh. Hindi ko alam kung paano yung parang outlet nila yan eh. That's their expression of themselves eh. Kaya hindi mo taga pwedeng pigilan. The more mo pipigilan, the more nilang gagawin. Mga stubborn yung mga batang yan eh. So, kumbaga, kung meron tayong pagkakataon, at meron tayong extra patience, let's give it to her. Kumbaga, hayaan na, total hindi naman niya tayo inaano eh. Ako naman ay, there's a thin line between sa pagsasabi ng totoo at pagsasabi ng tama na totoo. No? Kasi medyo diretso talaga siya. Minsan nakaka-offend siya. Nakakala niya tama lang and for her at pinagpipilitan niya na tama siya. Para sa akin may mga pagkakataon na dapat pipiliin mo rin kung anong salitang gagamitin mo. Tama yan. Tama yan. Lalo pat meron kang pinanggagalingan ang mga magulang mo. They're public figures kasi sila nagdadala niyan. Sa kanila ang putok niyan. At dahil sa pagmamahal nila kay Miel Nay, palagi nilang nandun sila palagi para ipagtanggol nila ang pinakamamahal nilang anak dahil magulang sila. Yeah, magulang sila eh. Basta pinapaalalahanan niyan, check ng kanyang mga magulang. Just do your thing. Wala ka lang inaapakan tao. Basta masaya ka, go ahead. Pero Miel, if you truly love your parents also, kumbaga, isipin mo rin sila. May Charito Solis. Baka kapangalan lang. Hi Zobert, kamusta na kayo ni Christy at Boy? Na-miss ko na kayo mga anak-anakan ko. Ay, oo. Hindi kapangalan, pero oo. Hindi ito Charito Solis. Of course, dead na siya. We're okay. Yes. We're okay ni Kuya Boy. Takot naman bigla. Charito Solis. Pero iniisip ko si Lolit Solis kaya binasa ko. Charito Solis, yun, artista sikat dati. Opo. Naalala ko na kung sino siya nung makita ko yung picture niya. Kung sino ka man, nakakagulat ka. Kaya mo yung picture na kasi... Nawala yung line of thoughts ko bigla. Ayun na. So, going back to Miel. Yeah, Miel. Alam namin, you wanted to prove your worth. You wanted to be the Miel Pangilinan. But your parents are
our friend, Senator Kiko Pangilinan and Sharon Cuneta na iniidolo. May sarili siyang identity, ano? Gusto niya magkaroon You sa wanted to identity. have your own identity, we understand that, but you always have to consider that your parents are public figures. Basta, alam mo na, lahat ng pinapasukan natin may risks lahat yan. Sabi ni Chris Bea Ragas, Diyos ko, nakakatakot. Ano yung Si nakakatapos? Charito ko sa ulis. Oo nga. Sabi ni Chris Kevitas, nabuhay ulit. Grabe siya, nakakatakot. Nako, basta. Ayun. So yun, sa lahat ng mga OOTians kayo, ano ang inyong pananaw tungkol sa pagiging totoo ni Miss Miel Pangilinan? You may do your comments now at sa mga nanonood ngayon at hindi pa nakakapag-subscribe. Paano bang mag-subscribe na kayo dahil naka 40,000 na tayo? After all, eto na nga tayo, pupunta na tayo sa road to 100,000 subscribers. Yay! Kulang pa yan. Ngayon, dami na nood ng mga kaibigan ni Miel. Tawag-tawa si Bianca Lamos. Ano sabi niya? Ay, Bianca. Oo, Charito Solis niya. Nanonood din si Henry Magahis. Kayo, at si Mary Ann Piche, nag-message kanina, bakit daw? Ano nangyari at nawala tayo sa live? Nawala bigla. Lalo sumikat si Pangkoy Nay. No, sa mga OOTians natin, anong inihintay nyo kay Nanay? Mag-ingay! Mag-ingay. Kanina nag-ingay sila na habang hinihintay nila tayo nung nawala tayo. Si Pangkoy daw sinisisi. Si Pangkoy natutulog daw. Si Pangkoy ganito daw. Si Pangkoy ganyan-ganyan. Si Pangkoy na walang malay. Sabi ni Miss Nags, si Miss Nags talaga, at ang pagmamahal ni Miss Nags natin, dito muna tayo, magkwentuhan muna tayo, sabi niya kanina. Maliligo lang na muna siya. Sabi niya, dito lang ako magkakapilan daw siya. Lahat. Mabuti naman, you stayed with us. Oo. Yun. So, diretso na tayo sa inihintay ninyong Blind Item! Ito na, Gusto mo mga ng clue? abangers. Gusto mo ng clue? Ito na ang kwento. Wait lang, pahiram ako ng papel. Oy, teka. Ba't mukha ko yung sa blind item? Sa ano yan? Mapakita ko Patingin sa'yo. ko nga, at Kasi least may baka papel. May papel na kami, baka kasi Maibulong. maibulong. Ito na Ayun, ngayon. sige. Oo. Kasi diba, may naging controversial na mag-shota. Ay, controversial na mag-shota na naging mag-on after lang gumawa ng isang pelikula. Diba? Si lalaki ay marami itong failed relationship. Hindi naman marami. Mga few relationship. May anak siya, Nay? May anak siya, marami siya anak. Binibigyan niya ng suporta. Ay, parang hindi man siya. Okay. Yan. Clue na yun si lalaki. Si babae naman ay isang medyo simple looking na beautiful girl. Simple na, hindi siya tawag doon, loud. Kumbaga, napakagandang bata, napakahinhin. Tapos yun, at magaling umarte sa kanya Ngayon, naging magjowa sila. Tapos, di ba, nung recently, ay merong mga tanggalan na ng mga unfollow-unfollowan na, sa mga Twitter, sa mga Instagram, mga pictures, hindi na tinanggal na, hindi na, yung mga bate, may mga cryptic post na sila. So, meaning, naghiwalay, di umano. Ngayon, di ba, ang sabi nga nila, ayoko i-lead kasi mabubuko. Kasi yung ating... Pinag-uusapan na nila na parang alam na nila, may mga pangalan na sila. Bahala kayo kung ako feeling ko hindi sila yan. Parang hindi sila sila. Parang sila. Eto ng balita. Yung nanay ng girl, di umano, ay nag-hire ng mangkukulam. Kwento sa akin isang bakla na kaibigan ko na close sa nanay ng girl. Nag-hire ng mangkukulam. Di umano itong nanay ng girl. Binayaran niya ng 50,000 yung pinadala niya dun sa friend namin, sa common friend namin. Maghiwalay lang yung dalawa. Para maghiwalay lang. Hindi kulam para saktan, para mamatay, para magkasakit. Hindi. Ang kulam na kailangan maghiwalay lang yung anak niya doon sa lalaki. At nagsaksihin. Achieve na. Na-achieve naman kukulam. Kaya tuwan-tuwa ang nanay, kaya nag-give ng 50 pok. 50 pok ang binigay niya doon sa bakla. Para ibigay sa mangkukulam. Hindi ko alam kung magkano natanggap ng mangkukulam. Si Advantage Pilates nagbigay ng 20 Singaporean dollars. Ay, nako. Yung mangkukulam nakareceive ng 50,000. Good joke lang. Maraming salamat. Thank you so much. Advantage Pilates. Oo, binigyan niya ng 50K yung kaibigan namin. Pero mangkukulam really exist?
I don't know. Hindi, may mga special ano. Ay, gusto ko yung I don't I know. don't know. Diba? Parang may mga special powers of authority. Special powers sila na, alam mo, witchcraft pa rin yan. Hindi pa rin tama. Of course. Pero, kasi pwede ba yung mangkukulang? Pwede kong bayaran ng pangipunan ko lang na 50K Natuwa ang para nanay niya, Nay. magbalikan kami ng boyfriend ko. Natuwa ang nanay niya, Nay. Sobra. Oo. Hindi lang alam ng nanay niya kung ibinigay ng aming friend yung 50 doon sa mangkukulang, baka binigay lang doon 10. Sabi ni Bianca, Nay, daig talaga ng BI ng OOTD ang spelling bee at family feud sa pagpapagana ng utak ko. SF. Love you, Biancs. Diba? At chill. Muto ang nanay. Na naghiwalay. Ba't kaya hindi gusto ng nanay si Paolo? Ay, Hindi na, Abilino. Alam mo na, parang ako lang yan, di ba? Hindi, kasi nababasa mo doon mga Paulo Contis. Ay, mali yan. Oo. Hindi mo si Empoy at si Pangko yan eh. Di ba? Nawimimi ako, Nay. Excuse me. Sandali, naiyata ako. Natawa lahat ng atin na dulas ni Direct Chops. Kasi nababasa ko sa mga comments, pero hindi siya, of course. Hindi siya. Ay. Hindi ako sure. Hindi, pero pangalan lang naman sinabi ko na. Pero chismis, totoo yun, sabi ng friend ko. So may harap pa rito, mag-guest dito yung bakla eh. Na kaibigan ko, na binigyan ng 50K para yung magkukulang. Hindi, nagtatawa na lahat ng mga staff sa ulo sila. The floor is not Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sige pa. Ayos. Paliwanag tayo. Yun na, mga OOTzans. Kailangan nyo ba ng clue, Nay? Diyos ko, hindi nyo pa narinig? Hindi naman yun. Hindi naman yun eh. Basta, wala na. Ang dami-dami nyo kasi mga comments nakakainis. Ay, ang ganap talaga pag live. Di ba? Na-tsugi ang show namin kanina. Nawala. Sabi ni Aika, ano yan? Okay lang yan, gwapo at mabango naman si... okay, akala ko si ano. Binigay mo direct sa ulo ka Bianca, hindi siya yun. Sa pangalan ng babae na sa lalaki na may Q ba? Ayun, no? May pangalan ba? Ayun, no? May Q ba sa pangalan niya? Ayun, kompleto, babae at lalaki. Oo? Kuno-kuno, hindi nyo narinig. Oo. Parang wala lang. Hindi pa kayo ng clue. Di ba? Parang kuno-kuno excited kayo. Ang lamig-lamig sa studio, mukhang pinawisan ako. Pero... Pwede na yan. C, not Q, direct, sabi niya. Uy, baka may Q yung pang-apelido niya. Di ba? Shirley Kwan. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat. Nako, bala ka dyan, Bianca. Mamo Bebo na! Para hindi kayo madulas, gamitin nyo ang Mamo Bebo. Kasi the wet will never be flow. The flow will never be wet. Binaligtad ko, the wet will never be floor. So sobrang dami nang bumibili ng mga OOT dyan sa Mamo Bebo. Tinapasalamatan tayo ng Mamo Bebo sa pagmamahal nila sa atin dahil minamahal nila tayo. Dahil kung walang Mamo Bebo, syempre, hindi kami lalakas. Lumalakas kami dahil kay Mamo Bebo sa Shopee, sa Lazada, at sa TikTok. Yes, at nakita ko doon Paulo Quintos. Paulo Quintos. Nakakaloka ka, nangulang ka, Paulo Quintos. Ano yan? Kamag-anak ni late Floyd? Hindi, basta may ang apelyido na may Q. Tapos na Papa P kay eto, maraming salamat sa kape namin kay Papa P. Polzik, Paula, congratulations sa may Commonwealth lang. Isang theater actor na nagtayo ng kanyang masarap na kape. Maraming salamat. At least kahit medyo mahal, masarap. Hindi tulad ng ibang lutuan. Niluto, hindi masarap. Hindi masarap. May pinaparingan ka ba? Wala. Pinapaalala ko. 6.6 sale. Nabili na ng Mamo Bebo sa Shopee, Lazada, TikTok. Hindi kayo madudula. Yes! Tama! Yes! Tita Presi, maraming salamat. Mary Ann Priche, Reynald Biscara, Henry Magahin, maraming salamat. Of course, birthday na anak ko sa June 7. Ako naman sa June 11, birthday ko na! Yes! Ako, advance happy birthday sa inyo ni Bagat. Yes! 7 sa 11. Sabi mo ka na, bibili ka na 7-11. Kami na 7-11. Kaya naman ako. My gosh! Maraming salamat sa pagmamahal ninyo, OOTzans. Ngayong 40,000 subscribers na tayo and still counting. At nandyan kayo palagi, lalo na pag nagla-live kami. Dahil kung nagla-live kami, wala kaming kausap. Anong kwenta ng live?
pero patuloy nyo kaming minamahal kahit nagkakaroon kami ng technical difficulties. Oo. Yon. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na kuwala lang, cool lang. Kahit medyo nadulas ako, pero buti na lang hindi yung ang tunay na pangalan ng binibiyay niya, si Nanay Jobert Socaldito. Huwag ka magalala. Kaya mo na, di ba, mga tao, minsan may mga giveaway, pero yun naman alam naman nila na hindi tayo sure kung sino yung tinutukoy mo. Kung sino yung tinutukoy mo. Basta ang anak si Direct Shop sa Manansala na the wet is floor. Kaya nadulas ka, di ba? Yan, The wet is floor. Directed ko yun. The floor is wet. Nadudulas, no? Nadudulas. Yes. Yun yung salita for the day. Ako, ang takeaway ko ngayon, minsan talaga, may mga sasabihin, slip of the tongue. May mga kagaya ni Vice Candanay, maaring slip of the tongue, maaring hindi rin siya ready, na sinabi niya bigla yung kung anong sinabi niya. Slip of the tongue, na sinabi ni Spangler na hindi nasabi ni Eva about Eva Darren. Si Miel Pangilinan minsan dire-diretso lang din sa magsalita. Importante talaga kasi yung kung anong laman ng puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Kanina, nadulas ako, oo. Pero kasi siguro yun ang laman ng puso o ng utak ko. Yun ang nasabi ng bibig ko. Yeah. Madalas nakikita na ang tao ang kung ano ang katotohanan at ang core ng tao dahil sa kanyang kung anong ang laman ng puso niya. Kung ibibigay natin palagi sa puso natin at ilagay natin sa puso natin yung mga magagandang bagay. Kagaya na nangyari sa amin na kay Ate Cleo. We are now okay. Yung isang kaibigan ko na hindi kami naging okay for the longest time ay kanina nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Ate, get well soon. Kung ano man na nangyari sa atin, it happened for us to better ourselves. And I still love you. At patuloy tayong maniniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Yes, maraming salamat sa inyong panunood sa amin for bearing with us. No? Kasi syempre kanina may mga nangyari sa life. Well, sabi nga natin, in every act, no, for everyone, including us, for every act that we do, ay may risk talaga yan. May risk talaga yan. Kaya let's be very, very careful. Kasi it's not just about the dulas-dulas. Yes. Kumbaga, in everything that we na lumalabas sa bibig natin, sa mga kilos natin, lalo pag nasa mata ka ng publiko, ay may pakakahulugan na bawat taong nakakita sa iyo. Kumbaga, hindi mo lahat mapiplease. Kaya, be very careful. You owe that to yourself. No? Take care of yourself. Ha? See, guys. We love you. Nainis ako sa mga comment. First thing narinig sa direct, the floor is wet. Oo nga. Maraming salamat. We love you. Bianca, I love you. The Nonsense Channel, of course. Kasama sina Jobert at Derek Charles. Kasama natin sa Darbat, where are you? Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. silang maghatid sa atin ng balita. Kasama si